good morning, at good morning po mga ka-Johnny. Ito po muli ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga ka-Johnny, welcome back. Welcome po sa mga newbies po. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ng mga loyal at legit subscribers natin. Pakihit na po yung thumbs up sign, share nyo na yung videos natin, at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yung mga ka-Johnny, pag-usapan natin yung kaibahan ng revoke ang mga license at yung mga may cease and desist orders na mga ola. Bakit nga ba yung mga revoke pwede pang maningil? No? Pag-usapan natin dyan. Unahin natin itong mga revoke na mga ola na kailan lang na wala ng lisensya, tinanggalan ng lisensya. Example nga dyan si Mocha Mocha. Bakit nga ba naniningil pa rin sila? Ganito po kasi yan mga ka-Johnny. Ang mga revoke po kasi ng mga ola ay hindi pa naman talaga kasi naging legal naman po sila, naging rehistrado sa SEC, yun po no. Kaya nung araw na ma-revoke sila, kunwari yung last week nga po ng April ba yun, something, basta something nung mga April or May, mga ganyan, basta bago sila ma-revoke at may mga utang po kayo, may mga loan, may mga standing loans po kayo, maaari pa rin po kayong singilin. Pero dahil revoke na po ang lisensya nila at nag-ooperate sila, is illegal na po ang kanilang operasyon. Nagits po. Kasi singilin pa rin po kayo kung may mga outstanding balance kayo sa kanila o outstanding loan sa kanila. Kaya nung nawalan sila ng lisensya, may karapatan pa rin po silang maningil upang makuha lang yung mga nailabas na pera noong time na sila pa ay may lisensya. At dahil illegally operated po sila ngayon, huwag nyo na pong subukang mag-loan sa kanila kahit nakikita nyo po sila sa mga Play Store o sa mga ads sa mga Facebook o sa mga YouTube, no? Huwag nyo na lang tangkilikin para makaiwas po kayo sa mga harassments na ginagawa nila. Kahit nga nung legal sila, nung may lisensya sila, ganyan na, di ba? So yun. At pag-usapan naman natin ngayon yung mga may cease and desist order at yung mga pinasara na mga ola ng SEC. Ito po. Pero matagal na po ito, no? At way back 2019 pa ito mga to. Pero karamihan po sa mga ola na ito na sasabihin ko sa inyo, yung iba dyan is talagang active pa rin. At yung iba naman pabalik-balik at yung iba sigurado nagpalit lang po ng mga pangalan. So yun. Isa-isahin po natin yung mga ola na mayroong cease and desist order at ipinasara ng SEC. Ayan po, pakita ko po sa inyo. Ayan, ayan. Online lending apps o olas closed by the Securities and Exchange Commission base sa SMC. Okay, ito po yung mga yon. Ang Happy Lend, YoPeso, Credit Cash, Peso Kwento, Qashqai, Rush Loan, Dami Loan, 365 Cash, 3 Cash, Peso TC, Online Cash, Spend Cash, Tac Loan, Boot Cash, Quick Peso, Peso Alo, Happy Credit, Peso Mama, EV Lending Corporation, Cash Energy, Credit Cash, More Peso, Breeze Cash, Pondo Cash, Loan Cash, Easy Money, Lucky Star, Home Peso, Gold Peso, Rush Loan, Tapa, Bcash, Cash App, Little Cash, Pinoy Cash Loan, Easy Cash, Light Credit, Cash Aku, Happy Loan, Cashmore, Rapid Peso, Help Cash, Tibag, Cash, Pash Cash ba yan? Cash nga po. Good Packet, Swipe Cash, Mega Loan, Peso B, Skymart, With You, Swipe Cash, Cash Ocean, Peso 3, Batis Loan, Wahana Credit, ANB Lending Mobile, Cash Aso, Peso Pag-asa. B2 Lending, Rainbow Cash, PH, Cashalin, Cash Shop, Credit Peso, Instant Pera, Binixo, Cash Shuttle, Happy to Peso, Money Tree, Quick Loan, Paramart, Umbrella, Green Loan, Pili Credit, Cashwell, Cash Flyer, Cashworm, Easy Loan, Quick Pera, Cashbash, Hatulong, Pera Express, Peso Lending, Pondo Loan, Loan Club, Rainbow Cash, Cash 100, Cash Maya, Cash Wow, Peso to Go,
Lenmo Philippines, Cashcat, Flash Cash, Milon, Pera for You, Quick Cash, Quick Peso, Start Loan. Bakit? Ano po yung nakasulat sa baba? Ito po, these OLAs are illegal and were ordered closed by SEC for violating laws and SEC rules and regulation and not being registered or had their registration revoked. If you have any of these OLAs, you don't have to worry no more, as they, the company, their employees, or any representative have been ordered to cease and desist order any operations including debt collection. Ayun po ang kakaibahan, Tagalogin natin. Yung operasyon po nila ay bawal na po silang maningil at mag-operate dahil nga po pinasara sila ng SEC. Kaya yun po yung kaibahan. Kaya kapag yung sa revoke at may utang po kayo doon at may outstanding balance po, pwede sila maningil. Ito naman mga may cease and desist at pinasara ng SEC ay bawal na lahat ng kanilang operasyon. Illegal na po sila. Kaya kahit maningil yan, pwede ko yung hindi magbayad sa mga yan. Pero yung ilan lang po dyan nandyan na talaga at pabalik-balik naman. Pero ang nandyan po talaga na malupit is yung si Pera for You, di ba po, yung sa peso, di ba, yung po yung mga under nila dyan. Tsaka yung peso kwento minsan pabalik-balik po yan, tsaka si Light Credit kung makapansin nyo, nabanggit ko kanina. So yan mga kadyani, sana nalinawan kayo ron. Ngayon kung may mga utang kayo dito sa mga ganitong OLA, ay huwag nyo nang subukan loan. Yung pinapayo ko. Para iwas stress, iwas depress, iwas harassment. Mas makakabuti, huwag na natin tangkilikin yung mga OLA na may mga background history na hindi maganda o mga may ginagawang hindi maganda doon sa kanilang mga borrower. Para kayo po ay maging mapayapa pag-iisip. At kung may tatangkilikin man tayo mga OLA, yung mga legit lang, mga Baileys, Tala, Gcash, okay na rin. Oo, medyo nakakaano na naman talaga. Medyo mababa naman talaga yung tubo nila. At yun mga kadyani, in-update ko lang po kayo kung sakasakaling tataka kayo kung bakit nasa Play Store pa rin. Bukas, tuturo natin sa inyo kung paano report yung mga pang-abusong OLA at para matanggal din sila, matake down sila ng Play Store. I-report po natin sila. Tulungan natin yung mga vlogger na gumagawa na matanggal sa Play Store yung mga ulang pang-abuso. Bukas gawin natin. So yun mga kadyani, itong yung lingkod kadyani ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.